What's up guys, Yudong Plays nagbabalik para sa ating panibagong content. Ngayon yung content natin ngayon guys is sasagutin natin ang tanong ni Boss Popo. Sabi niya, tips naman boss paano mapataas yung solitude trainings. Tapos ano ang mas sulit, potential ba or focus muna sa codex. Kaya bago natin simulan, kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe at like button. Turn on mo din yung notification bell para lagi kang updated sa susunod nating content. Kaya tara, simulan na natin. Unahin natin yung solitude training guys. Okay, yung technique na ginagawa ko dito guys, para mapataas agad yung overall tier, eto, yung ganyan, yung lembo 1, lembo 2. Yung technique ko dyan guys is, unang-una, pinapantay ko muna lahat. Kumbaga, pina-plus 5 ko muna lahat bago ako mag-move sa tier 6. Huwag kayong mag-focus sa isang stats lang. Kasi once na nag-focus kayo sa isang stats, mahihirapan kayo. Tapos, sobrang hirap ng source ng Epic Nor Soul. Kaya yung maganda dyan guys, i-plus 5 nyo yan lahat. Kahit drop dyan, something XP or monster ba yan. Tapos, kapag nakapag plus 5 na kayo lahat guys, kapag nagpa plus 6 kayo, ifo-focus nyo yung PvP stats or kung sakali, yung build nyo. For example dyan, yung Deberis, ayan, skill damage reduction, physical, ganyan, spell theft, ayan, mas okay nyo yung iuna nyo na ng plus 6, tas after nyo mag plus 6 guys, wag muna kayong agad mag plus 7, ihahabol nyo naman yung iba, ayan, kahit stun resistance, pinapalevel ko yan plus 6, basta ipantay nyo lang lahat muna guys, bago kayo mag move sa plus 7, kasi importante din kasi yan guys na makaabot kayo, especially sa yung Cosmic Harmony. Ayan, importante yan na makapag-lembuan kayo. Ma-unlock yan kapag nakapag-lembuan kayo. Kaya ako, naabot ko yung lembuan kahit 120 lang ako kasi ganun yung ginagawa ko. Pina-plus 5 ko muna lahat, tas plus 6, tas lahat plus 7. Lagi nyo tatandaan guys, wag na wag talaga kayong magpo-focus sa isang stats lang. Kasi yung importante dyan guys, ayan, makahabol kayo sa overall tier. Makapag-lembuan, pataas kayo. Or profound ba yan? Epic Nor Soul guys, mas maganda pag nakatungtong na kayo ng Mirage or kahit sa World 8 lang yung Whitemore. Kasi every week yan guys, ayan, may Epic Nor Soul yan at 10 Dragon Steel. Kaya kung ako sa inyo guys, kung naghahabol kayo sa solitude training nyo, is mag main quest na kayo hanggang World 8 lang. Kasi yun kasi yung max sa sa 140 below na level. Maganda din dyan guys kasi beside dun sa Nor Soul na epic, may 30 Dragon Steel din kayo weekly. Dyan lang yan, sa Mirage lang yan guys ha. Mirage lang. So pag-uusapan naman natin yung potential. Kung alin ba yung mas worth it. Yung unahin ba yung potential or your codex. Siguro yung ibig sabihin dito ni Idol is yung skill tome. Kung ano bang maganda, ipa-prioritize ba yung codex or yung potential. Kasi mayroon din kasing sa codex nangangailangan din ng skill tome na rare or epic, tapos sa potential din may rare din yan na epic. Kaya ito kasi yung ginagawa ko guys. For example, ito yung crit boost is iyan na lang, yung ground smash na lang yung kulang para makodex ko na yung skill attack damage boost na 4%. Kaso nangangailangan din siya dyan sa physical depth. So ano ba yung dapat kong gawin? Yung sa akin guys, yung ginagawa ko guys, since yung warrior ko is hindi naman siya naka-crit build or crit attack boost build, so yung ipaprayo ko dun yung potential na may physical depth. Kasi kung unahin mo kasi yung yung codex na for example yung crit attack damage boost, hindi mo naman yan build, 'di ba? So parang hindi siya ganun ka worth it. Kaya yung ginagawa ko dyan guys, kapag hindi siya suit sa build ko, mas pinaprioritize ko yung potential kaysa codex. Kasi pag ganyan, for example 18 physical depth din yan, pag nag-success yan, 'di ba? Kahit may risk pa yan na 30% fail, mas gugustuhin ko pang i-ups yan sa potential kaysa codex. Kaya nagdedepende din kasi yan sa guys, sa build nyo guys. Kaya para sa akin, same sila na mas worth it, pero mas maganda kung i-prioritize na yung codex kaysa potential. Kasi yung codex, wala yung risk. Kaysa potential, meron kasi yung chance na mag-fail. Ayan, tulad yan, 30%. Kaya kung ano yung mas worth it o mas babagay sa build nyo na stats, yun yung uunahin nyo.
Kung nagustuhan nyo yung content na to guys at natulungan kayo, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at maraming salamat sa panunood. See you sa next content. Bye bye.